Hallelujah. Father God, we just bless you, honor you, Lord, this morning, God, evening sa kanila. Lord, we just thank you for really this is a year of open door, Lord. You're opening door for us to share, Lord, doors of opportunities, to be a blessing and to be a blessing also, Lord. And we consider this as a blessing, Lord. First meeting that we have with Pastor Linda, Lord God, we believe that we have something for us today that will um, encourage us, strengthen us, Lord, revive our faith, Lord God, even our love for Jesus. And we acknowledge your very presence in our needs, Lord God. We acknowledge you, Lord God. Holy Spirit, we acknowledge you. And you have lead us, guide us, Lord, sa lahat ng mga pag-uusapan, Lord God, especially this morning, Lord God. So we ask your presence to be in our midst, Lord God. Just commit to you, Lord, this meeting today, God, in Jesus' name. Amen. 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 Happy New Year, everybody. Welcome po. Welcome. Oh, welcome. 2024. Masaganang bagong taon, right? So, Amen. oo. So tonight naman, this morning sa inyo, tonight sa akin kasi, uh, we will just if okay sa inyong lahat, just everybody just say something, anong nakikita natin sa as an individual at saka sa kunyari you're heading as a pastor, as an intercessor, whatever your function is in the church, but as a worshiper, ano yung nakikita mo for 2024? Ano yung inaasahan mo? Ano yung revelation sa'yo ng Panginoon? Ano yung sinasabi sa'yo na for this year? Uh, ano rin yung faith mo for this year na gagawin ng Diyos sa buhay mo? Amen. So bawat isa, you have ilang minutes yan, Pastor Rufino? 5 minutes ba? 2 minutes? 2 minutes. Ha? 2 minutes. 2 minutes. Okay, okay. 2 minutes. It can be, praise report also, ganyan. So tonight, ngayong umaga, so 2 minutes for everyone. So all can share, para lahat kayo, you can share. We want to see you, hear your heart. We want to also, see ano ba yung sinasabi ng Panginoon sa inyo na gagawin niya sa atin, yun, sa taon na to na 2024. Yan naman ang ating prayer, right? Panalangin natin ngayong 2024. Lord, I want to see you. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. So, sino po sa inyo yung you're able to read yung ating post, yung everyday post? Yeah. Medyo mahaba-haba pero iiksian na natin yun going forward para hindi masyadong mahaba. But, some of you, uh, you can use that as your material for teaching after you've learned it, after, naging aralin nyo na. Amen. All right. So, welcome everybody. May inaantay pa ba tayo? This is it for us, right? Yes. Sinong gustong mauna magbigay ng praise and worship sa Panginoon or mag-share ng ano ba yung nakikita mo para sa 2024 sa iyong buhay, sa iyong simbahan, sa iyong paligid, sa iyong pamilya. Amen. Yeah. Mauna si Pastor Rufino. Okay. So, I'm so thankful to God na abuti tayo itong 2024. And I've been praying also na, Lord, bago magtapos yung 2023, so Lord, we're coming to 2024, na ano ba ang gagawin namin sa next year, 2024? So, I'm praying, so praying for guidance, and siguro personal and sa church,
yung coming members ng Lord sa akin is focus doon sa vision. Promise for Christ, meron tayo. Yun lang ang lumalabas sa heart ko eh, which is loving God with all our hearts, with our soul, our strength. Of course, under that, meron steps na gagawin tayo doon. Reading the Word, studying His Word, spending time in His presence. And then yung ating mission, which is sharing the gospel, preaching the gospel, and making disciples. Siyempre under that, parang galing tayo. And then I'm also meditating that this year is a year of open door. So, Lord, I believe in Lord na this year, yung mga places na hindi ko napuntahan, so hindi ko pa napuntahan, so I'm believing that this year ay napupuntahan. Kasi for so many years, parang nakulong lang ako dito sa Four Corners, and dito sa, of course, Puerto. Gusto ko naman makalabas din na makita yung ibang. This year, gusto ko sa North kasi last year nakapag-tikot na rin kami sa South. So this year, gusto ko dito naman sa Batang North ng Palawan. Of course, I'm believing also outside the country for this year. Then, of course, more blessings, opportunities, and breakthroughs, personal, and of course, kasama po yung ministry. Amen. So, yun lang po. Good morning po. Amen. All right. What next? Magandang umaga. Magandang umaga. Happy New Year sa lahat. And Ako naman, sa taong 2024, ay lalong binuksan ng Lord ang puso't isipan ko sa prayer life namin mag-asawa. Nitong end of the year, ay dininig ng Lord yung desire ng puso ko na magkaroon ng abundance, yung aming family Thanksgiving, at magkasama-sama kaming magpamilya sa labas ng Puerto Princesa. At yun po ay natupad. Doon kami nag-Thanksgiving sa Concepcion. Sa Concepcion. At doon ang aking, bagamat yung iba ay talagang hindi makaalis dahil kami ay natuloy. And there was abundance in the preparation, yung sasakyan, yung pledge, yung gastusin, ay pinuno ng Lord. Amen. Praise God. Sabi ko sa Lord, Lord, yung year-end namin ay maging abundant yung aming pagsasama-sama. Nangyari po yun. At maging safe kaming lahat. Nagbigay ng testimony ang bawat isa sa kanilang Thanksgiving. And masaya kami. Masaya with peace in our heart. Amen. But at the end of our day, merong nangyari na lahat kami ay nabuksan ng aming puso. That prayer is really very important. It should be our life. Dahil anumang oras ay merong nakapaligid sa ating gusto tayong patayin, gusto tayong sirain at wasakin. Kaya laging alert tayong lahat. So, sa halip na kami ay matarantang mag-asawa, nung may nangyayaring kamuntik na kasi malulog yung isa sa mga apo ko. Naglalaro lang sila pero itinaboy sila ng alon, malakas masyado ang waves. Oh, wow. Palao. So, nagising ako, ang daming tao, at tanong ko sa asawa ko bakit anong nangyayari. Huwag ka nang maingay, magdasal ka na lang. So, nanahimik ako, pray for safe, and then
hindi nataranta. Nakilala ko dyan, may gupit na At inoperasan. kita ko, marami rin ako nag-pray. Tinatong ko pa ito At para ngayon, Lang, ay, mga gilid-gilid. at ngayon, biglang merong dumating na magsisave sa bata. Hindi kaya ng mga anak ko dahil napakalakas ng alon. Mhm. So, merong tawag nito, yung surf, yun ang ginamit. Praise God. Palaging naandyan ang angel of God sa ating lahat. Amen. Iya ay dapat. At Thank ito you. lalo ang nagbukas ng aking puso't isip na lalo pang maging malalim ang ating intimacy with God, especially these days. At doon ay nakita ng aking mga anak ang power of prayer. Amen. So, God, the more we will go deeper in our prayer life at mang-impluensya pa ng iba. Amen. Glory. Amen. Amen. Wow. Amen. Praise the Lord. Yes. Amen. Good morning po sa amin at sa inyo po. Good evening po. Good morning. Happy New Year po. Prayer ko po for this year at the eyes of the Lord. Breakthrough, spiritual breakthrough, salvation ng family, asawa ko, anak ko. Yung may sakit, tuluyan ng recover. Hindi po Thank you. Amen. Amen. Good morning po. Good morning. Happy New Year. Happy New Year po. So sa akin naman, two things that God is stirring in my heart. Passion. Passion for the Lord and passion for the lost souls. Mm. Nasa puso ko po. Kagaya po ng ating vision sa Matthew 22, 37 to 39. And another thing is prayer. To intensify my prayer life, my devotion, to be more prayerful than last year, Mhm. to really hear God, and to be a blessing also. Mhm. Blessing na maging ma-experience yung hindi pa naranasan ngayong taon. Mhm. God has started opening doors last year, and I believe this year, this January, nag-start din si Lord na gumawa ng mga bagong bagay or open door. I believe that this year, open doors are being opened for me, family and ministry, pati sa body of Christ. Yun po. Amen. 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 Good evening po. Nag-speak po ako ngayong 2024 sa ma-improve ng Lord yung prayer ko sa buhay ko dahil sa family. Ngayong 2024 is umunlad. Then sa itong 2024 din para sa church is mag-grow lahat. Leaders namin dito. Yun lang po. Amen. Thank you, Jesus. Good morning and good evening po sa ating lahat. Happy New Year Morning. po, Pastor Aminta. Yung sa akin naman po ay, noong 2023, kung ano po yung ginawa ng Lord. This year, 2024, nag-expect po, yung aking prayer po ay mas doble po yung gagawin ng Panginoon ngayong taon. So may mga tao po na may narinig ako sa mga tao na this year daw more on ano po sila money, mag-iipon ng money para pagdating naman ng December ay meron na naman daw ipon. Pero ang ano po sa akin ng Panginoon,
kailangan po nating kumilos as a believer. So abutin po yung mga tao na kung saan nakatingin lang po sila materially, no? Pero sa spiritual, yun po yung kailangan ng mga tao. So this Amen. year, ito po ang aking prayer na gamitin po ang mga churches, yung mga anak niya, to spread yung word niya para maabot po yung mga tao na nangangailangan talaga spiritually. Yun po yun sa akin. Thank you po. Amen. Amen. Praise the Lord. Thank you, sister. Morning po. Good morning. Happy New Year. Yan po. Sa akin naman po, ako'y nagpapasalamat sa nakaraang 2023. Marami pong mga nangyari, maraming blessing, maraming mga ups and down, maraming pagtutuwid si Lord. Kaya ngayong 2024, pinapakita sa akin ni Lord ay dapat mas intense ko yung fire sa puso natin. Mas intimate tayo kay Lord para sa battle. May battle tayo, may war. Hindi lang basta pride na pure, malinis. Dapat may battle po tayo eh. Na, kasi ang kaaway nandyan lang po. Hallelujah. Kaya yung nga dapat isuot natin yung full armor of Christ. Full armor of God. Yung belt of truth. Shield of faith, yung helmet of salvation, sandal of peace. Pero yung revelation na yan na naririnig ko, which is, yun pala ay si Christ mismo. Dapat isuot natin si Christ. Bilang pananggalang natin, hindi lang sa sarili natin, kundi sa pamilya natin, sa church natin, kahit sa trabaho po natin. Bilang mga bride, bilang nag-aantay kay Lord, ay dapat tayo, hindi nagko-compromise or intense talaga yung prayer natin. Hindi tayo nakikita ng butas. Pero hindi po yun madali. Kailangan po talaga ng kailangan mo na everyday mayroon kang communion with God, kay Lord, kay Jesus. Kasi hinihintay natin bridegroom eh. Kaya kailangan excited po tayo lagi everyday. Hindi tayo nagsasawa sa prayer, gumawa ng kabutihan, tumulong. Yan po, kahit sa trabaho, kahit nasa trabaho po tayo, hindi po tayo dapat nagsasawa. Kahit ako po, nasa trabaho ako, pero kung in love ka kay Lord, ay dapat yung worship mo, yung trabaho mo, worship ko rin kay Lord. Kasi siya, pinupunin po natin every day po. Amen. Yun po. Salamat po. Kaya, praise the Lord. Thank you, kapatid. Yeah, that's beautiful. Amen. All right. Good morning po. Happy New Year. Happy New Year po. Sa akin naman po, yun nga, yung sa akin, yan, pinangalan ko sa akin, Lord, ngayon. 2024 is, yan, patuloy lang talaga magtiwala sa Kanya. And then, patuloy na magsisik sa Kanya para mag-develop talaga natin yung intimate relationship natin kay Lord. And then yun, gusto ko na mag-level up yung prayer time namin ng family ko, mga anak ko kami kasama, hindi yung devotion namin para sa Kanya. Yun lang po. Salamat. Amen. Amen. Galing. Happy New Year po. Good evening dyan. Happy New Year, yes. Itong 2024, God wants me to open more Bible studies, more songs na madala sa Panginoon, and breakthrough also ng family and ministry na lalo pang maging matatag. More intimacy with Christ. Spend more time talaga sa Panginoon. Na itong taong ito ay higitan pa yung nakaraang taon na kung ano yung ginagawa ng Panginoon sa buhay namin, ng pamilya at ng ministry. Amen, amen.
Amen. So yun ang ating dalangin sa 2024. Bagamat last mga nakaraang taon, we're seeing God in our individual lives, sa ating simbahan, sa ating gawain, sa ating pamilya. This coming 2024, ang dalangin natin as the body of Christ, as the cry of the bride in Palawan and dito sa lahat ng nation ay, we i-enlarge yung ating capacity na makita natin ng Diyos, makita natin ang kanyang ginagawa, maunawaan natin ang mga pangyayaring gusto niyang maunawaan natin, yung mga ganyan. And so, yun ang ating magiging dalangin. Kaya nga po, if you notice, I've been sending, day 9 na tayo. Mamaya, I'm gonna send the day 10 for you. On, sa devotional. And then, sino po ang, napapanood niyo po ba yung video? I sent the first series ng the prophetic call for messengers. Kasi yun naman ang dalangin natin, pangalawang dalangin natin na maunawa natin ano ba yung cry of the bride, ano ba yung iniiyak ng bride na yan, ano ba yung iniiyak ng kasintahan ng Diyos para sa Palawan, para sa bayan ng Pilipinas, para sa mga nation. At yan po ay ang Forerunner's Cry at ang dadalahin natin ang mensahe ng pagdating ng ating Panginoon sa ang paghahanda sa kanyang pagdating sa ngayong mga huling araw. Amen. Pasensya na kayo, medyo nabubulol yata ako. So, next. Pag iniisip ko kasi. Good morning. Good morning po. Merry Christmas. Happy New Year. Para tawa ko lang. Nagulat ako. Okay, so thank you, Lord. Ano bang alam? Ano question? Sorry, anyway, so 2023 for me, very challenging. Yung 2023, the year 2023. And yung challenge na yon, it draw me closer to God. Kasi may word sa akin si Lord from Isaiah na, this is the way, walk in it. So, yung pala yung way, sa highway of holiness. Yeah. So, challenging, medyo mahirap, pero I have to walk in holiness. And 2024, itong 2024 naman, pero prior to 2024, lagi nire-reveal sa akin ng Lord ng Revelation chapter 12. So doon sa Revelation chapter 12, there are 3 kinds of remnants. So the man-child, the woman, and the offspring of the woman. So I believe dun sa woman, ito yung bride. So, and we are blessed na the Lord is inviting us to be a part of this bridal company. So, nakakatuwa yung challenge na yon. And para sa akin yung 2024, tatlong bagay yung nire-reveal sa akin ng Lord na I have to walk. So, yung una is how to qualify myself as a wise. No, kasi di ba may foolish, may wise. So, paano ma-qualify as a wise? So, yun yung i-walk through ko this year. And then, pangalawa is, since a woman, meron siyang, the bride will face ng battle, at ang battle niya is dragon. Di ba? I have to be fully equipped with the armor of God. And yung revelation sa akin ng Lord, dati, yung armor, parang, sige, marang may gesture lang ako na isuot ko yung ganito, ganyan. At mga armor, mga weaponry na ito. Tapos, pero iba ngayon yung revelation ng ito is Christ Himself, na I have to host Christ Himself kasi para maging able ako to face this dragon. We are living in this last day. So, yun. I have to host Christ Himself, fully equipped with Himself to face this dragon as a warrior bride. Kasi hindi lang bride you're a warrior bride. And then, pangatlo is, since the coming of the bride, the bridegroom will delay. So, Lord, how I sustain the oil. How that oil sustain in me. Kasi,
Diba? Kung madinilay yung coming na Lord, sure, mauubusan ka ng oil. And paano mo masusustain yun? Kasi remember, the ministry of the foolish virgin is to drain your oil. So, kailangan talaga yung discernment in this last day kasi hindi mo namamalayan. May nag-drain na pala ng oil mo. Yeah. So, you cannot sustain the return of the Lord, the return of the bridegroom. So, para sa akin, yun yung journey ko for this 24 na binigay sa akin. Thank you. Amen. Good job. Yes. Amen. Good morning. Morning. Happy New Year. I'm Eileen po. Last November lang po ako nag-start dito sa Prayer Tower. Yun yung first time po nung nag-start din po yung Cry of the Bride. At salamat kay Lord kasi after 1 month po ay kasi prayer ko rin po si George na as mag-handle po ako din sa ministry. Kasi nakikita ko po yung mga youth namin na napapabayaan. Kaya in December po talaga nag-start po kami. At salamat na lang kay Lord kasi nandun yung guidance niya. And kailangan ko rin po talagang kaya talaga sinikap ko rin po na nagpa-fast po ako at ngayong January po ay pinapakita ng Lord na hindi ako give up hanggang sa kahit isang youth na lang na interesado may pagtuto. Nagpapatuloy po ako. Yung po talagang nakikita ko at kasabay po niyan ay gradually po ay siniskap po at ginagawa ko na mag-fast kasi yun po ang paraan na alam ko mag-stay connect ako kay Lord. And then sa prayer din po, mas mag-intense din yung prayer ko kasi ako po isang tamad din na mag-pray at antukin po talaga, makapikit lang mata ay tulog na. Kaya yun po isa sa prayer po, sa fasting po na dalhin yun kay Lord na kung saan ako nakapikit, kung ako gising yung spirit ko. So yun po nakikita ko 2024 na gagamitin po ako ng Panginoon at maging aking pamilya po. Amen. Amen. Wow, yes. Galing naman ang mga prayer natin, no? Good morning po. Good morning. Happy New Year. Happy New Year po. Para po sa akin sa 2023, sobrang napaka-challenge po talaga yung nangyari sa buhay ko. Hindi lang po sa akin, kundi sa buong family namin. Una po doon sa isa kong anak na lalaki na nagtatrabaho sa city ay nagkaroon po siya ng acid reflux. And then, bumating po yung point dahil marami nagsasabi sa kanya na baka raw gawa naman ng tao na hindi natin, yung kaaway. At gusto niya ng talagang marami na kaming doktor na pinuntahan. But hindi po siya talaga gumagaling at pabalik-balik yung kanyang karamdaman. At dumating yung point na gusto niya nang pumunta sa mga, yung manggagamot. But dahil iba yung ng Lord, protection niya, na hindi tayo lalapit doon sa mga manggagamot na yan. Kasi the great healer is walang iba kundi ang ating Panginoon. Then, pray kay Lord na gagaling siya. Through prayer, ay gumaling po yung aking anak. Amen. Doon nagtatapos, nagkasakit rin po ako, nagkaroon po ako ng sakit na mula ulo hanggang paa ay nagkaroon pa ako ng skin disease. Halos hindi na po ako lumalabas ng bahay hanggang sa yung buhok ko po, naglagas na siya, halos makalko na ako. Talagang sobra akong na-depress dahil sa sitwasyon ko na yun, dahil halos hindi na ako makapunta ng church, hindi na ako lumalabas, gawa ng nahihiya ako. Pero ang Lord po, ganun niya ako kamahal. Hindi po siya tumitigil sa buhay. Amen. Ginamit niya po yung isang sitwasyon na nagkasakit po yung nanay ko at kailangan po siyang samahan dahil na-confine po siya. But glory to God, yung mga sitwasyon na yun, na napakasakit, na napakahirap. Yun po yung
way na ginawa ng Lord dahil po sa aking skin disease na dineclare po na isang doktor na yun po ay psoriasis. That's But okay. hindi ko yun kiniklaim Mm-mm. dahil may Diyos ako na magpapagaling sa akin. At Amen. glory to God. Dahil po, totally healthy po ako ngayon. Andito po ako talagang sinalins ako ng Lord Mm-mm. na sa Kanya lang ako lalapit. Sa Kanya lang ako magtitiwala. Yun po yung mga nakita ko na challenge sa buhay ko na walang imposible sa ating Panginoon. Amen. Kailangan pag manalangin tayo ay kailangan may pananampalataya na ipagkakaloob yun sa atin ng Panginoon. Mm-mm. At hindi pa po yun nagtatapos. In 2024 po, ang prayer ko po, may anak po akong panganay, babae. Dahil sa sitwasyon na nagkaroon siya ng boyfriend, nag-separate sila. Then, talagang nagkaroon po siya ng relasyon sa isang tomboy. Yun po yung lagi kong hinihiyang sa Lord. Lord, hindi ko to kaya kung sa sarili ko lang. Pero alam ko may gagawin ka Amen. kung bakit nangyayari yung mga bagay na to. Pagdating ko ng 2024, January 1, nag-separate po silang dalawa. Mm. Sobra akong nagpapasalamat sa Panginoon dahil tuloy-tuloy po na ipinakikita niya na siya yung Diyos na makapangyarihan sa lahat. Amen. Kaya po nagpapasalamat talaga ako. Kaya sabi ko, sino ba ako? Ang prayer ko po, in 2024, yun po ang lagi kong prayer na makita ito, hindi nakita na ng buong pamilya ko kung gaano katapat si Lord sa buhay namin. Amen. At ito po ay ma-extend sa aking immediate family. Dahil po yung nanay ko nagkasakit, halos nag-50-50, but glory to God. Ngayon po, marunong nagsasaing na po siya ulit at naghuhugas ng plato. Yun po yung nanay ko na dating sobrang lakas sa 82 years old niya. Pero ngayon po, gumaling at pinagaling rin po siya ng Panginoon. Amen. At ito po yung nais ko na makita rin ng kapitbahay namin, ng ibang tao, at ng mga tao pa na ang Diyos natin na araw-araw nating nananalangin tayo sa Kanya, siya po ay Diyos na buhay. Amen. Hindi po siya natutulog. Maraming salamat po na itong 2024, mas marami pang gagawin ng Lord. Yes. Hindi Amen. sa buhay natin kung hindi sa sambayan ng Pilipino. Maraming salamat po. Amen. Wow. Awesome. So, natanggal yung psoriasis mo, right? Opo. Yeah. Praise the Lord. Wow. Pastora, totally health na po ako ngayon. Oo, let's pray. Let's pray for you. Father, thank you. Thank you for that victory. Salamat sa pahimala mo sa buhay ng aming kapatid. Salamat sa mga demonstration ng iyong evidence, ng iyong kabutihan, ng iyong pag-ibig, ng iyong pagliligtas, ng iyong pagpapagaling. Salamat po sa mga bagay niyan. Hayaan mong makita pa ng aming kapaligiran, like yung kanyang panalangin, na ang mga kabutihan mo ay makita nila na ang Diyos na sinasamba namin ay tunay at talagang we can trust in him and our lives our faith in him is demonstrated in everything that we do. But we pray, and I pray, Lord God, more grace and mega grace and great grace for my sister and her family and her mission and her ministry, Lord God, for 2024. In Jesus' name, amen. Ganyan din po ang mga dalangin natin sa ibang mga nauna na nananalangin at nag-share. Amen. Hi, Pastor Linda. Good morning. Happy New Year. Happy New Year. So, yung sa akin naman po, kung ano yung ipinapakita ng Lord sa ako this year, 2024. By the way, this past year, God is so faithful in my life, and also napaka-loving and sweet God in my life also. And this New Year 2024, I thank God and I praise God and everything na patuloy niyang ginagawa sa buhay ko. And sa sarili ko po, yung isa sa ipinapakita ng Lord sa akin as isang tao na nagmamahal sa Lord
I love God with all of my heart, with Mm. everything I have. So, ang nais ko po sa sarili ko is, ang Lord yung maghari, manguna, siya yung manguna sa buhay ko, na ano man yung kalooban niya, let His will be done in my life. And also, nais ko rin po na is makita ng mga taong nasa paligid ko na itong Ruby na to, ito yung tao na nakikita yung glory ng Lord sa buhay ko. Na si Lord yung maitaas at hindi ako. Amen. So, ako this year 2024, lalo na po sa church namin na sinisimulan na po ng Lord na magpakita ng vision, katulad ng nabanggit ng aming pastor kanina, na yung vision, yun po yung ipinakita or pinangusap ng Lord sa heart niya, na isa rin po sa ipinangusap ng Lord sa akin, yung verse na nabanggit din po ng aming pastora, si Pastora Lucy, na love the Lord your God with all of your heart, mind, soul, body, and strength, and love also your neighbor as yourself. Actually po, as a Christian, hindi ko madaling lahat ng to gawin. But by the grace and by the Spirit of God also, He's always there and He is always with me. Na para mai-apply ko siya at para magawa ko siya. Kaya po this year, wala po akong ibang nais gawin, kundi let Jesus be the center of my life. Yun po. Amen. Oh, wow. Thank you, Lord. Yes, amen. Amen. Hello po, I'm Lizzie. So, para sa akin naman po, for this year, 2024, kung sa material, wala pa po akong nilista or something. Pero, more on what I have to do this year. And yun ay dalawa. First, wisdom, and the other is application. Wisdom, kasi nag-start po kami ngayon mag-read sa Proverbs. Nag-start po kami ngayon mag-read sa Proverbs. And yung nakuha ko po so far sa reading namin is that we'll be needing more of the wisdom of God this year. And we really have to pursue His wisdom this year. And then sa application naman po is that we have to apply, or I have to apply more of His word naman. Because kung sa reading lang, okay na po. Last year, natapos ko pong basahin Genesis to Revelation. But the question is, how much of that reading was I able to apply? So this year, ang gusto ko naman po is more of the application naman. Kahit hindi ko matapos mabasa, pero sa application, nandoon po may bubuhos. Amen. Amen. And because buhay ang salita ng Diyos, kahit hindi mo naintindihan lubos, it will still work in your life. Yeah. Amen. Sino pa po? Is that everyone? Naubos na po. Naubos na. Wow! All right. So, yeah. So, thank you sa, napaka-importanting marinig ang bawat isa. Dahil nga body tayo, isang katawan tayo ni Kristo, ng ating Panginoon. Kaya importante yung bawat isa ay, naririnig natin ang puso ng bawat isa, kasi nagbibigay din yan ng kalakasan sa bawat isa sa atin. Nagsusupply ng inspiration, nagsusupply ng strength, nagsusupply ng dalangin, at makikita mo yung paglago natin. Angelo, can you take me to Ephesians 1:17 to 23? Sa English po ito, pero himay-himayin lang natin because ito yung dalangin, ito yung sa mga susunod na araw patuloy ay we will continue to post yung devotion na to na sinasabi ko na at the same time aralin, at the same time panalangin, at the same time Bible study, at the same time ito yung ating a vision for the year. Kasi nga, napaka-importante na makita na mabuksan ang mata ng ating puso, mabuksan ang mata ng ating kaisipan, magkaroon tayo ng wisdom. At ito yung talagang patuloy na dalangin ni Paul, na sabi nga niya sa verse 15 or 16, sabi niya, hindi ako tumitigil, I do not cease to pray, I cease not to pray for you,
that the eyes of your understanding may be open, that the spirit of wisdom and revelation may be upon you, na mapunta sa iyo yung kaalaman ng Diyos. You know, wisdom is, ano yan operation yan in the spirit, and sa mga huling araw na to, kailangan natin ang wisdom ng Diyos. Sabi nga ni James, kung kailangan mo ng karunungan ng Diyos ay humingi ka lang sa Kanya sapagkat bibigyan Kanya ng maraming wisdom na ganyan. And so, ito yung, nasa 9th day na tayo, and of course, mamaya ipapadala ko yung sa 10. And then patuloy ito yung tinatawag na sa Bible na apostolic prayers. Ito yung mga panalangin ni Paul sa Efeso, sa mga tiga-Colossian, sa mga tiga-Thessalonian. So, tatalakayin po natin yun sa araw-araw para yung mga basahin na yon at aralin na yon, and magamit natin for meditation, magamit natin for, yun nga, parang you can use it as Bible study. Kasi nga, ito yung dalangin natin, ito yung palagi nating idadalangin. So, mahaba yan. Hopefully, for the whole year, lahat, mapapag-aralan nating lahat. Parang additional supplement kasi once a month lang naman tayo nagkikita. And of course, inaasahan ko po na ang lahat sa inyo ay, magpapadala tayo ng teaching materials bago dumating yung ating gathering na ganitong araw. And inaasahan ko, ang prayer ko ay patuloy tayong mag-aaral individually and of course magkaisa corporately, at papatuloy tayo na sasabihin natin, yung ating insight, ano yung natin nakita, ano yung ating napag-aralan, ano yung reveal ng Panginoon sa atin, ano yung sinabi ng Holy Spirit. Kamukha ng isang kapatid natin, si sister, na sabi niya, I'm praying for to be a wise woman, instead of foolish. And ang key, ang susi naman sa pagiging isang wise virgin is ang priority natin ay hindi ministry, kung hindi ang ating pakikiisa at ating devotion sa Panginoon. At as we develop our intimacy with God, as we develop our relationship with God, intimate relationship with God, yung relationship na yon yung bunga nun ay meron kang grasya, meron kang anointing, merong opening si God para sa ministeryo. Hindi the foolish virgin kasi mas nauna, mas most of yung effort niya, yung time niya, yung panahon niya ay mas binuhos niya doon sa ministry. Tapos kaya yon, pagdating, dahil na delay ang dating ng bridegroom, pagdating ng Panginoon ay wala na siyang oil kasi hindi niya tinuloy-tuloy yung relasyon niya sa Panginoon. Inuna niya. So naubusan siya ng oil dahil bigay siya ng bigay sa ministeryo, sa mga gawain kung saan-saan, na hindi naman masama, but hindi yun ang priority. Ang wise woman ay inuuna niya yung ministeryo sa Panginoon. Yung oil, pagkuha ng oil, nakukuha natin yung oil, yung anointing sa ating intimacy sa Panginoon, ating pakikiisa sa Kanya, ating, when we spend our prime time, kumbaga yung inuuna natin siya, sabi nga ng Panginoong Jesus, unahin mo ako at ang kaharian ko, at ang lahat ng to, idadagdag ko sa iyo. Lahat ng mga kakailanganin natin ay alam ng Diyos na kailangan natin. Subalit sinasabi niya, ang kanyang prescription ay unahin mo ako. Pag inuna natin talaga siya, ay mababago ang ating mag-shift ang ating pananaw at mababago ang ating paraan ng kaisipan. And so itong dalangin na to, itong dalangin ni Paul sa mga tiga-Epeso ay noon yon ay napakalalim at napakalalim at powerful ng dalangin na to, because at the same time tinuturo ni Paul through this prayer kung ano ang mga karapatan na natanggap natin bilang mga mananampalataya sa ating trust at pananampalataya kay Jesus. Ito yung ating natanggap. So dinadalangin niya to palagi. And so
kapag dinalangin, whatever translation ng Bible, meron kayo Tagalog o English o Bisaya, whatever translation you might want. I mean, itong panalangin na to na isinishare ko sa inyo every day, ay panalangin ko yan for 43 years since ako na-save ministry, like, 43 years na ako nagsiserve sa Panginoon. At ito ang key, ito yung tinuro sa akin ng Panginoon, ng Holy Spirit, na unahin mo ko lagi, unahin mo ko. Papakinggan mo ko. You follow me. Hindi yung gusto mong gawin, hindi yung popular thing to do, but yung sinabi ko sa iyo na gawin mo. Yun lang ang may mark, yun lang ay may reward, at yun lang ang talagang magkakaroon ng anointing sa buhay natin. Hindi lahat ng magandang gawin ay nakakalugod sa Panginoon. Hindi lahat ng magandang gawin ay may reward. Actually, sa totoo lang, ang mga ginagawa natin na walang authority sa Panginoon at walang unction, walang instruction from the Lord ay actually illegal. Wala ka doon. Wala. At ang isa pang masaklap doon ay imbes na binubuksan natin ang presensya ng Diyos sa ating kapaligiran, sa ating sitwasyon, ay ang pinapapasok natin ay ang presensya ng kaaway, ang presensya ng rebellion, at ang presensya ng kasalanan. I mean, and so napaka-powerful nitong panalangin na to. Sabi nga dito, that the God, ito yung dalangin niya, that the God of our Lord Jesus Christ, the Father of glory, may give to you. So, ibigay sa iyo, ibigay sa atin, ibigay sa simbahan ng Efeso, at sa simbahan natin, sa atin ngayon, sa body of Christ, ang spirito ng karunungan sa Diyos at ang revelation. Ano ba revelation? So, give us the spirit of wisdom and revelation in the knowledge of Him. Ito yung ating dalangin. Sa 2024 ay ang dalangin natin at ang vision natin ay magkaroon tayo ng tamang pagkaunawa at pagkakilala sa Diyos. Hindi yung religious lang na pagkakilala natin sa ating Panginoon. Hindi lang yung simba-simbang pagkakakilala natin sa Panginoon. Ito'y malalim na sa ibubuhos niya. Merong 7 spirits kasi sa Isaiah 11, right? Alam niyo po yan. Tapos sa Revelation din, nandun yung 7 spirit. Makikita mo yan sa Revelation 1 at sa Revelation 2. Sabi dun sa kapahayagan na ang 7 spirito ng Diyos ay nandun sa kapaligiran, nasa kalagitnaan ng mga simbahan at nasa kalagitnaan ng ating Panginoon Jesus. Ang Panginoon Jesus ay nasa kalagitnaan din ng mga simbahan at mga mananampalataya. So, napakaganda po nito na sa mga huling araw, ang kalakasan natin ay manggagaling sa pagbubuhos ng Holy Spirit. Yun ang spirit of wisdom, spirit of revelation, spirit of counsel, lumalapit tayo sa Kanya. We wait on the Lord for instruction. We wait on the Lord for showing us what to do, where to go, how to go. And talagang nag-aantay tayo, nagpapakumbaba tayo sa Kanya. And then yung isa pa ay might, kung hindi, yung boldness, bigyan tayo ng boldness, na ang boldness na yan ay nanggagaling sa banal na Espiritu Santo, na totoong boldness, hindi pang sariling boldness o sariling kalakasan, but yun ay kalakasan na nanggaling sa Diyos. And tapos pagkatapos nun yung spirito ng kaalaman ng Diyos at spirito ng ng fear of the Lord, yung may takot sa Diyos. At ano yung takot sa Diyos ay hindi tayo natatakot sa Kanya essentially, but yung reverential fear, yung ating honoring Him, worshiping Him, and loving Him, and giving Him preference. Amen. So, yun ang dalangin ni Paul. At yun din po ang magiging dalangin natin sa bawat isa. Yun ang dalangin natin dito sa platform na to para sa bawat isa. At makikita nyo ay magiging, napakarami po niyan. Ang susunod na ay sa Colossians, ang susunod ay sa Thessalonians, sa Philippians, at
ito po ay at the same time binabalik natin sa Diyos yung ganitong panalangin at ganitong mga meditation ay binabalik natin mismo sa Diyos yung kanyang sinabi. At sapagkat sinabi niya yon, uh, tatanggapin niya ang kanyang salita sapagkat salita niya yon. Tapos dahil ang salita ng Diyos ay makapangyarihan, sabi nga the word of God, the word is alive, is sharper than any two-edged sword, active, and able to divide between marrow and bones and intentions of the heart. Sabi nga sa Psalms 119, di ba? The word of the Lord is forever settled in heaven. The word of God gives us life. In the beginning was the word, and the word was with God, and the word is God. So talagang iyan ang salita ng Diyos. At habang minamahalaga natin at minamahal natin at nauunawaan natin ang salita ng Diyos, ang kapangyarihan niyan ay talagang, gives us sustenance, gives us energy, gives us wisdom, and gives us revelation. Amen. So yan, ito yung panalangin. At babasahin ko lamang and then, ang sabi niya doon ay, can you start me with Angelo, I think where he mentions, I cease not to pray for you. Yeah, sa verse 16, sabi niya, I do not cease. Kumbaga, hindi ako napapagod o hindi ako tumitigil ng pagbibigay ng pasasalamat para sa iyo. At lagi kitang pinapanalangin, lagi kitang minimension sa Diyos, sa Panginoon, sa aking mga dalangin. At ano yung dalangin na yon? Na the God of our Lord Jesus Christ, the Father of glory, mismo sinasabi niya na tinutukoy niya na ito'y ang ating Panginoong Jesus, na ang kanyang ama ay kanyang ama ng kaluwalhatian, may give to you, na bigyan ka ng spirit of wisdom, ng revelation. Another word for revelation is understanding, pangunawa, malalim na kaalaman at pangunawa sa mga bagay-bagay na gustong ipahayag sa atin ng Panginoon in the knowledge of Him, sa kaalaman natin sa Kanya. Next, 18. And ano pa yung dalangin na yan, na the eyes of your understanding, ang mata ng iyong puso, ng iyong pangunawa, ng iyong spirito ay magkaroon ng kaliwanagan, magkaroon ng liwanag na supernatural na liwanag po yan. Hindi yan basta liwanag lang na parang bombilya o parang araw, but this is the revelation of God. And for what purpose? Ano ba ang dahilan niyan? That you may know, para maunawaan mo. Magkaroon ka ng isang malalim na intimacy sa Diyos. Magkaroon ka ng malalim na pakikiisa, pakikipag-ugnay, communication. Ang dalangin mo ay hindi lamang, basta dalangin na ganyan, kung hindi, ang dalangin mo ay conversation. Ang dalangin mo ay pakikipag-usap. Parang nandyan sa harapan mo ang Panginoon. Na malapit sa iyong mukha, malapit sa iyong sarili. Itong yung word na know sa Hebrew ay napakalalim yan, nilay intimacy. Yan ay talagang napakalalim na pagkikipag-ugnay sa ating Panginoon. Talagang when you know Him, mauunawaan mo. Kahit na mayroong kapares ng patutuon ng isang kapatid natin na nagkaroon siya ng psoriasis sa kanyang buong katawan na halos ayaw niya nang lumabas. I mean, mauunawaan mo ano yan, saan ka mananangan, saan ka mananampalataya sa ganyang kahirap na sirkumstansya, yung kanyang anak na may nagkasakit din. Yung mga kahirapan at mga testing at trial sa buhay, mauunawaan mo to from the point of view of God's wisdom, God's revelation. Papaunawa niya sa iyo ano yan, ano dapat mong gawin diyan, papaano ang kaparaanan diyan. At kaparaan ng mataas, but hindi lang pangunawa nating makatao kundi makadiyos na pangunawa in the spirit realm. So sabi niya yon, dalangin ko yan, yung kaalaman mo, pakikipag-ugnay mo sa Diyos ay maunawaan mo ang ano ba yung hope? Pag-asa ng katawagan niya sa iyo.
Lahat tayo may katawagan individually, pero meron tayong katawagan corporately at ang dalangin ni Pablo ay maunawaan natin to ng malalim. Kasi kung nauunawaan natin, ano ba ang lalim ng katawagan na yan? Ano ba ang kahulugan ng katawagan na yan? Ano ba ang pag-asa ko sa katawagan ng Diyos sa buhay ko? Ay ang mangyayari ay magkakaroon tayo ng more inspiration. Magkakaroon tayo ng perseverance, magkakaroon tayo ng patience, hindi tayo mababurnout sapagkat nauunawaan natin kung saan tayo pinapapunta ng Diyos. Tapos, aside from that, na maunawaan natin ang ating katawagan, ay sabi niya, maunawaan mo, maintindihan mo, magkaroon ka ng revelation ng gaano kakayaman at ang kayamanan na to ay nakasalalay sa kaluwalhatian ng Diyos at ang kayamanan na to nakaluwalhatian ng Diyos ang pamana sa iyo sa kabuuan nating mga mananampalataya, in the saints na sa tayong lahat, kaya nga napaka-importante na we love each other. But loving each other, nanggagaling naman yan, first of all, because minahal natin ang Panginoon. At minahal natin siya dahil binahal niya muna tayong una. So yung investment na yon ay lumalago sa ating buhay habang lumalalim ang ating pakikipag-isa, pagkakakilala sa Diyos, at yun ang ating kayamanan. Nasa bawat isang mananampalataya, like ngayong umaga dito sa Manila, sa Palawan, itong pagtitipon natin na to, ito'y inheritance, ito'y kayamanan, ito'y maluhating kayamanan na nandito pinagkaloob sa atin bilang mga mananampalataya or saints na tinatawag. Hindi tayo yung rebulto, tayo yung saints of God. Amen? Na mga niligtas, mga na save, yan ang saints of God. At ang inheritance na yan ay kayamanan na nanggaling kay Jesus. At tayo naman habang yumayaman din tayo at nakikipag-isa tayo naman ang inheritance o kayamanan ni Jesus na kanyang na inihahanda ng banal na spirito para sa kanya. And ang pangatlo ay what is? Ano ba itong exceeding greatness? Sa English ay napakalalim nitong exceeding greatness. Dalawang adverb and another adverb. Ibig sabihin napaka-mega, napakalaki-laki ng kaluwalhatian na to na kanyang kapangyarihan na nasa bawat mananampalataya. At itong kapangyarihan na to na nasa bawat na pinagkaloob niya sa mga mananampalataya ay katulad nung kapangyarihan na bumuhay sa kanya mula sa pagkamatay. Can you imagine that? He was resurrected. Hindi lang siya ni-resuscitate, siya ay resurrected. At yung kapangyarihan niya na bumuhay sa kanya mula sa pagkamatay ay nandiyan sa atin. So yun yung kapaliwanagan, yun yung sinasabi niya. Kaya ang dalangin niya, magkaroon ka ng the eyes of your understanding being enlightened, that you may know what is the hope of his calling, what are the riches of the glory of his inheritance in the saints, tayong mga mananampalataya, and what is the exceeding greatness of his power towards us who believe na this is according to the working of his mighty power, which he worked in Christ when he raised him from the dead and seated him at inupo siya, inakyat siya sa langit at inupo siya sa kanang trono ng Ama sa kalangitan. Amen? And verse 21, ito yung kasunod pa. Napakayaman po nitong mga talata na itong scripture na to na at the same time ay panalangin. Kapag ito'y pinanalangin mo sa iyong sarili, pinanalangin mo sa iyong pamilya, pinanalangin mo ang lahat ng ito sa iyong simbahan, sa iyong mga small group, yung mga Bible study mo, ay makikita mo na magkakaroon ng mabubuksan ang kanilang pananaw. And, I mean, just trust God na kahit hindi mo makita today, tomorrow, ay definitely sapagkat ang salita ng Diyos ay kailanman ay hindi babalik sa kanya nang hindi nito ginagampanan ang sinabi niya na gagawin ng salitang yan. So sa 21, itong kapangyarihan, yung tayo ay nakaupo sa kanang trono ng Diyos, kasama ni Jesus, nakaupo tayo with Christ, yung posisyon na yan at ang taas na yan ay far above all principal, napakataas niyan. Hindi abot yan ang mga
other principalities. You are above all principality and power and might and dominion and every name that is named, not only in this age, but in that which is to come. And so, sa umagang panalangin, kapag ito mineditate mo at nilagay mo ang pangalan mo dyan, nilagay mo ang pangalan ng anak mo, nilagay mo ang pangalan ng apo mo, nilagay mo yung mga kongregasyon sa simbahan, mga Bible study mo, ay itong lahat na to ay sasabog yan, pupunta yan sa kanila at makapangyarihan ang salita niya. And so, paulit-ulit nakikita nyo every day kung hopefully lahat kayo ay nababasa nyo yung mga postings na yun. Medyo napakahaba, pero yun po naman ay hindi naman, kung hindi mo matapos sa umaga, babalikan mo sa tanghali or babalikan mo sa gabi. It's an all-day thing na I'm hoping na magagamit natin na kalakasan, magagamit natin na panalangin at magagamit natin na confession or declaration. Amen? So, yan ang ating panalangin for this year. Kasi kapag maraming mga pangyayari ang maaari nating harapin sa 2024 and going forward na magiging hindi madaling unawain and sa mga panalangin na to, matutulungan tayo ng Holy Spirit para maunawaan yan. Imbes na ma-offend tayo, imbes na ma-discourage tayo, ay mai-encourage tayo dahil ang Espiritu ng Diyos ang siyang mag-aakay sa atin sa ganyang pangunawa. Amen? So, yan lang. And then, sa mga susunod na araw ay ito po ang ating ito yung pinapanalangin ko na magiging topic natin. Angela, can you just post the topic? Ito yung I'm hoping na ito yung ating, hindi ko alam gaano katagal yan, but so number 1, understanding the lifestyle. Ano ba yung pamumuhay? Ano ba yung buhay ng isang mananampalataya o isang forerunner? Ang forerunner kasi, yan yung kaparis ng ministry ni John the Baptist na pinahanda niya, hinanda niya yung unang pagdating ng ating Panginoong Jesus. Nung pinanganak siya, ganyan, hinanda niya yan para inasher niya yan, hinanda niya yan para makilala ng mga Israelite ang ating Panginoong Jesus. And tayo naman sa ngayong mga huling araw ay forerunners, ibig sabihin, ganyan din ang ministeryo natin bilang mga mananampalataya at bilang inihahandang bride excuse me bilang inihahandang bride ng banal na Espiritu Santo para ihanda natin ang pagdating ng ating Panginoon sa ikalawang pagdating niya, yung kanyang second coming. At dito ay tayo ay magiging, gusto niya tayong ihanda na maging carrier ng message na yan, ng mensahe na yan. Sapagkat napaka-importante po ng message na yan. So, hopefully yan, dyan sa talata, dyan sa ano na yan ay maghahanda tayo, ang mga aralin natin ay patungo sa para lumakas ang ating relationship sa Panginoon, relationship sa bawat isa, relationship sa ating mga pamilya, relationship sa ating mga kaanak, sa ating kapaligiran, sa ating community, sa ating gobyerno at sa ating bayan. Ganyan po ang sunod-sunod na effect ng aralin na yan. Kasi mababago ang ating buhay. Ang dalangin natin ay magkaroon ng shift ang ating pananaw, ang ating mga style, ang ating mga kapaligiran. Kapag tayo ay nabago, mababago rin ang ating pamilya, mababago rin ang ating kapaligiran. So, yun ang isa sa topic natin, mauuna yan. Tapos pangalawa ay magkaroon tayo ng pangunawa, understanding or kapahayagan, revelation, understanding a lifestyle. Ano ba yung pamumuhay ng wholehearted love for God? So, dito pag-aaralan natin yung Matthew
22:37 to 40, na sabi ni Jesus, ito ang pangunahin at pinakaimportanteng commandment or kautusan. Love God with all your heart, with all your mind, with all of your strength, and then love yourself. And the second is that you love yourself, that you love others in the same way that you love yourself. So, I want us na matutunan natin na mahal tayo ng Panginoon. So, kailangan mahalin din natin ang ating sarili dahil minamahal tayo. Kapag naranasan natin ang pag-ibig na yan ng Diyos sa atin at tapos ay talaga namang tinanggap natin yung pag-ibig na yan sa buhay natin, mamahalin natin ang ating sarili. At kapag minahal natin ang sarili, mamahalin natin ang ating kapwa. Mag-o-overflow yan sa kapwa. Mag-o-overflow yan sa iyong asawa, kahit makulit sila, etc. Mga bata, mga kapitbahay, mga di mananampalataya sa ating kapaligiran, magkakaroon tayo ng supernatural na pag-ibig, na magkakaroon ka ng pasensya. The fruit of the Spirit will start to blossom in our lives. Yeah? Tapos yung pangatlo ay, number 3, ay pangunawa. Ano ba yung bridegroom paradigm? Ano ba yung kalikasan ng bridegroom? Pag-aaralan po natin yan. Ano yan? Kasi importanteng makita natin si Jesus bilang ating bridegroom, bilang ating hari ng mga hari, at bilang ating manghusga, judge. Tapos number 4 is, ngayon maiintindihan natin, pag-aaral natin, ano ba yung bridal paradigm? Ano ba yung tayuko? Bakit importante? Bakit sa mga huling araw kinakailangan na tahakin ng body of Christ, ng simbahan, ng mga ligtas ng Diyos, ang pumanik na siya dyan, pumasok na siya dyan sa bridal paradigm. Pangunawa yan, maunawaan natin yan. Yun yung pag-aaral natin. Tapos, dahil dito sa 1, 2, 3, 4, ay magkakaroon din tayo ng mas malalim pa at mas mayamang kaunawaan sa ating intercession, sa ating mga panalangin, sa ating mga standing in the gap, at ating pagiging watchman on the wall. At yan ay manggagaling. Tapos from that intercession ay makikita natin ang great harvest of soul. Kasi, you cannot love God and not love other people. So, pang-anim ay uunawaan natin ano yung role, ano yung katayuan ng Israel sa ano to sa anong bahagi nito sa pagbabalik ng ating Panginoon. And so we will begin to learn about Israel, how to love Israel, how to pray for Israel, and how to, that in the last days, kailangan maligtas ang Israel sapagkat yan ang isang susi sa pagbabalik ng ating Panginoon. Amen. So basically yan, and please do not be overwhelmed. Matagal yan. I mean, maybe more than a year yung ating mga aaralin na yan, kasi hindi naman, once a month lang tayo. So, for 12 months, we will have that. Kaya nga po, prayer ko din na, magtiyaga tayo na let's be patient to study the notes that we will be sending to you. Amen. Meron na bless ako kasi meron tayong isang kapatira na piniprint niya yung prayer everyday na pinapadala ko. At sabi niya, pinabalik-balikan ko po. Tapos inaaral ko to at ito'y aking panalangin everyday. So I know that it is possible, and I know English yun, right? But you can go back to the Filipino translation, Tagalog translation, and makikita mo naman ang ano doon, meron namang anointing yan. And what I mean is, aakayin tayo ng Panginoon dun sa mga lugar na, kaya nga revelation bubuksan niya yung ating kaunawaan upang maintindihan natin ang application ng mga panalangin. Amen? I know ang dami ko sinabi, right? But hopefully sila Pastor Rufino and Pastor Lucy will help you print or whatever, just let us know what you need. If you need the hard copy, just let us know, etc. Amen. So basically yan, and then I'd like to hear from, like, for example,
Sister Nena, do you want to say something? Are you there? Hello. Hi. Shalom. Shalom. Ikaw naman, oo. Ano daw ang nakikita mo sa 2024? Happy New Year po. Mukhang kung babasehan po natin sa nangyayari sa Israel, ay mukhang medyo ah, pabilis na ang pagbabalik ng Panginoon. At dahil ang Israel ang sinasabi nating time clock, Mhm. God's time clock for His return. Pero bago po siya magbalik, ay makikita rin natin ang pagbabalik ng kalaban sa Mhm. Israel, the Antichrist. Yeah. So, Mhm. mukhang kailangan ng maraming panalangin para po sa Israel at sa mga Hudyo na nakakalat sa buong mundo na mukhang pinapauwi na ng Panginoon. Oo. Dahil ganun na lamang ang anti-Semitism globally. Mhm. On a personal note, ako po ngayon ay 70 years old at ang 70 Young. ay ang taon ng new beginning, completion, claiming all that po, bagong panimula, Yes. at para pong naghihintay ako ng new wine. Yes. Amen. Ang parang luma na akong wineskin, kailangan akong maging new New wineskin wineskin. Yes. para Amen. makatanggap ng mga bagong revelasyon at syempre manggagaling yon sa ating mga pagsasama-sama dito, Mhm. sa ating katuruan at well, it will also prepare us sa mga darating na panahon, lalo na with the developments po sa Israel, sa Taiwan, sa China ay marami tayong Yeah. ipapanalangin Mhm. para sa harvest, para sa dahil sa because of all the shaking, what cannot be shaken will remain. Dahil sa mga Amen. magulo ang mundo, ay maraming maghahanap sa Panginoon. Kailangan nating ipanalangin na makabalik sila sa Kanya. Amen. Amen. Po. Rina, did you want to say something? Yeah. Okay. How about you, Angelo? Ito pa may dalawa kaming young people dito from Los Angeles, si Angelo and Mariel. Nagtatagalog ba si Angelo? Hindi. So, English yan. But Amerikano. anyways, yeah, we'll pray that the anointing will be available. Okay, Angelo, just a short one. Hello. For me, You for want to the share your face? You wanna huh? share Oh your yeah. video? Sorry. Yeah. Let me just. Is it on? Yeah. Okay. Sorry, it's cold here. But for this year, I think something that I really wanna focus and grow on, and it's something that we've been doing as a church, is to just allow the revelation of Jesus Christ in my life to really impact the way that I live my life. I know that there is a lot that I am called and that I am even led to do. And so to do those things under the leadership of the Holy Spirit is something I want to learn and something that I want to grow in for this year, because I know that the Lord is especially leading us as a church to do things that are in his heart, and I want to grow in that for this year, to really know his heart and to really see the way that he sees me in trusting in the calling that he has given me, and so to just know God more and to know his heart and to really live it out. Amen. 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 Let's hear from you, Pastor Jesse from Palawan. Thank you for joining us online. Hello po, Happy New Year po. Happy New Year. Opo, salamat po. Sa akin po, nakikita ko lang po 2024, more harvest po ng soul. Mhm. Kasi po sa nangyayari ngayon sa mundo, kailangan na po talaga nila si Lord. At siyempre po, salamat kasi nandito po tayo
sa ginagawa po nating training, natututo po tayo at nagkakaroon po ng vision. Salamat po sa buhay niyo, Pastora. Malaking tulong po sa amin. God bless po. God bless. Thank you, Pastor. Thank you, thank you. Okay. Amen. Yan naman ang ating pinananampalatayaan, ang pag-ibig ng Diyos. Diyan tayo, talagang wala naman tayong ibang magagawa kung di tayo minahal ng Diyos, di ba? And so, mananangan tayo patuloy dyan sa pag-ibig ng Diyos, ang ating confidence, ang ating pag-asa, ang ating pagtitiwala ay sapagkat mahal tayo ng Diyos. Kahit hindi natin siya mahal ng kasing pagmamahal niya sa atin, patuloy na tayo minamahal niya. And when we're confident in the love of God, I believe talagang winner tayo. We're victorious, we're winner, we will have confidence. Kahit anong harapin pang mga pagsubok ay pagtatagumpayan natin because of the love of God. And when we look at the love of God, ang kapangyarihan na yan ay talagang bubuhos naman sa atin at magkakaroon tayo ng kalakasan sa lahat ng pagkakataon at panahon sa ating buhay. Amen. So ito po ang ating dalangin sa ating lahat na ang pag-ibig na yan ay magkaroon ng kapahayagan, magkaroon ng revelation na minamahal tayo ng Diyos na walang kinikilala. God is no respecter of person. He just loves us because He saw us through the eyes of Jesus Christ. He saw us through the finished work of Jesus Christ. At panalangin ko po na the face of God will shine upon your faces, lifting up His countenance on you and giving you grace na sa ating pag-aaral, sa ating pagtitraining na to, kahit once a month lamang, ay magkakaroon tayo ng malalim na kapahayagan at malalim na paghahanda para sa mga haharapin natin sa mga huling araw. Amen. At ang mensahe na to ay madala rin natin at mabigay din nating mensahe sa ibang tao. Amen. Yun po naman ang ating dalangin na whatever we receive from the Lord from this platform ay maging biyaya din at maging blessing sa ating mga kapatiran at doon sa mga tao na hindi pa nila nakikilala ang ating Panginoon. Na sa pamagitan ng buhay natin ay magkakaroon ng impact ang kaluwalhatian ng Diyos through us. Amen. So salamat po sa pagdalo at thank you so much na for spending time. I mean you probably would rather do something else, but thank you for being patient, being with us. Thank you for allowing us to serve you and to love you at the same time. God bless you. Ito yung ating dalangin sa 2024 at sa mga susunod pang mga taon na ang Palawan ay gagamitin ng Diyos upang maging mitsa ng isang nagliliyab na revival sa mga huling araw. Amen.